Hindi po patungkol sa aking pagbablog. Hindi ba nabanggit ko Salamat lang po yung vlog, Yusek, ano po, para lang po hindi Miss Eden, malito. pasensya na po. Hindi po ako makakasagot ng anumang sinabi ko Inis na inis na. outside from this press briefing. Kung ano man ang aking naging opinion personal, pag-usapan natin sa labas at hindi dito po. Kasi po parang makaka-apekto rin po dun sa mga ano ng Pangulo na medyo iba yung Opo, Miss nababanggit niya. Eden, kung ano po ang inyong pakay patungkol po dito. Hello mga kadonatics. Nako, idol na idol ko talaga tong si Eden Santos ng Net25. Alam mo ba, pag magtanong siya mga kadonatics, totoong totoo talaga. Walang halong sugarcoating. Ito ang klaseng journalist na sinasaluduhan ko. Wala talagang plastikan mga kadonatics. Nangyari naman talaga. Eden Santos, ikaw yung the best. Ito kasing si Palengkera ng Palasyo. Last time, may statement siya na siguro napanood nyo na tong video na to. Pero nung napanood ko today lang, sabi ko, eto na ata yung tanong na grabe ang embarrassment ni Palengkera ng Palasyo. Natatandaan nyo yung rice tarification ni Tatay Digong? Eto yung tinanong ni Eden Santos. At napahiya masyado si Palengkera at ayaw nang sumagot. Eto, panoorin natin mga kadonatics, yung before and after. Doon po sa nabanggit ninyong 7 piso nga baba ng Duterte administration, pwede po ba ninyong i-clarify yun kung talagang 7 piso, gagawin 7 piso kada kilo yung bigas that time, or yung sinasabi po ng dating Pangulo na reduce o bawasan lang ng 7 piso yung presyo po ng bigas. Nasa news na For some reason, hindi niya maintindihan yung reduce mga kadonatics up to 7 kilos. Up to 7 pesos. Yung babawasan lamang, hindi yung gagawing 7 pesos yung per kilo. Saan kayang comprehension nitong attorney na to? Nakakabahala talaga. Ito yung sagot niya. po yan. Maaari po niyong i-refer po ang news patungkol po dyan. Nasa news na. So, malinaw po na reduce po yung nabanggit. Pero kayo sabi ninyo sa inyong vlog po ba yun or whatever, yung 7 piso, sabi niyo pangako 7 piso at parang sort of ganun. Pwede po ba linawin lang natin yun para Ayaw niyang linawin. hindi naman na pagmula ng fake news. Sa vlog po ba? Nakita, napanood po sa Hindi ano. po yata yun nabanggit sa press briefing. Opo, hindi po sa press briefing. Wait, Attorney Claire Castro, kuno, it doesn't matter kung saang sulok ng mundo mo binanggit yon. What matter most, ikaw yung nagsabi. Isa kang spokesperson ng palasyo. Tapos yun yung sinasabi mo. According to the study, napakababa ng comprehension ng Pilipino. Siguro, isa na to si Claire Castro. I don't claim to be smart, mga kadonatics, kasi I'm just an average person, mga kadonatics. Pero itong si Claire Castro, parang mas bababa pa ata sa IQ ko, mga kadonatics. Eto, Parang you're talking na pinapakita nyo pa yung SONA something ni PRRD. Para lang po magkaroon ng sa halip Hindi na... po yung pahayag ng Pangulo. Nandito po tayo sa ating press briefing para ihayag po ang direktiba, announcements ng palasyo. wala ka talagang mapala itong aso ng palasyo, mga kadonatics. Pag ma-corner na kasi siya, yung last resort niya, mga kadonatics, not to answer at all. Isa kang spokesperson ng palasyo. Even outside or within the palace, kung may sinasabi ka na paninira sa mga Duterte o sa iba pang kaalyado nila, always connected yan sa palasyo. Kasi may bangayan sila. Kaya be careful always. Hindi po patungkol sa aking pagbablog. Hindi ba nabanggit ko Salamat lang po. po yung vlog, Yusek, para lang po hindi Miss Eden, malito. pasensya na po. Hindi po ako makakasagot ng anumang sinabi ko Inis na inis. outside from this press briefing. Kung ano man ang aking naging opinion personal, pag-usapan natin sa labas at hindi dito po. Kasi po parang makaka-apekto rin po dun sa mga ano ng Pangulo na medyo iba yung Opo, nababanggit Miss niya. Eden, kung ano po ang inyong pakay patungkol po dito, inuulit ko po, Ayaw ang talaga aking pag-vlog ay wala pong kinalaman ang palasyo, ang Pangulo, at ang gobyerno. Sure ka wala talagang kinalaman yung pag-vlog mo?
Kasi, dinidepensahan mo yung palasyo sa pagbablog mo. Sinabi mo, tingnan mo yung previous president. Nag-promise din naman siya sa SONA niya na ibaba sa 7 pesos per kilo yung bigas. Dinidepensahan mo yung 20 per kilo ng palasyo. Kasi nga, bakit ngayon lang naproklama sa midterm election pa talaga at imposible yan magiging sustainable yung 20 pesos per kilo. Nagburara ka sa vlog mo. Ngayon, ang nangyari, mas pinalala mo pang sitwasyon. Eto mga kadonatics, panoorin natin yung vlog niya. Eto. Convinced talaga siya sa statement niya eh. Oh, sige, tingnan natin mga kaklira. Oh. Tignan natin. Pakita ko na to. Grabe. O sige ha, Filtered. pangako 20 pesos. Ito, ano Mukha. kaya ito? Okay. Ito dati ang sinabi mga kaklir. Oh, sige. Ay, sorry. Grabe. Excited talaga siya na ipakita na, ito, pinangako ng presidente nyo noon, gawing 7 pesos yung per kilo ng bigas. Ito na, parang ganun talagang salita. Excited si Palangkera, mga kadonatics, na ipamukha sa atin na nag-promise din si Tatay Digong. In importing rice to a tariff system where rice can be imported more freely. This will give us additional resources for our farmers, reduce the price of rice by up to 7 pesos. Oh. Kaya mo ginawa yung batas, rice certification law to eh. Para yung gusto mong 7 pesos na kada kilo ay mangyari ha. Pati ang babae, nagtaka talaga. 7 pesos per kilo rice then after. Okay, yan ha. Yan, 2 years ha. 2 years ha. Nangako 7 pesos per kilo na bigas ha. Oh. What? Bro, what are you talking about, man? Pati yung comprehension niya, mga kadonatics, iniwan na din siya. Ay nako, mas pinahiya mo masyado yung palasyo, yung 20 pesos per kilo nyo, mas pinalala nyo masyado. Dapat itong si Claire Castro outside sa press briefing, dapat siguro tumahimik na lang siya. Because mga kadonatics, is not doing good. She is there in the palace, mga kadonatics, para ihatid yung balita, magagandang balita sa mga Filipino. Pero ang nangyari ngayon, mga kadonatics, puro na lang paninira sa mga Duterte yung nababanggit niya. And outside the palace, ganon pa rin yung sinasabi niya. Mukhang hindi ata spokesperson yung inaplayan niya, kundi yung pagiging attack dog. Ganon. Mababa yung comprehension ko, pero mas mababa ata yung comprehension niya. Naku, nakakahiya ka, isa kang attorney, baka nirekto lang yan. Ano sa tingin niyo, mga kadonatics? Comment down below. And of course, don't forget to subscribe. Ingat ka palagi. Bye-bye.